Iginiit ng Justice Department na nasa kustudiyan ng Czech Republic si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. I do confirm na doon sa kustodiya ng Czech authorities si Congressman Zaldico. Rule kasi sila na sa European Union may data privacy po. So wala pong dokumento, wala po na picture na makakapag-confirm. Ginagalang po natin yung kanilang mga prosesong ito at mga rules na ganito. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, may isang Pilipino na kasama si Con nang mahuli. Wala na siyang ibinigay na detalye kaugnay nito. Ngayong linggo rin daw nakatakdang bumiyahe papuntang Prague si Vida kasama ang representative ng Philippine Center for Transnational Crimes para iproseso ang pagpapauwi kay Ko. Ayon sa source ng GMA News sa Embassy ng Portugal sa Czech Republic, walang Portuguese passport si Ko, batay sa kanilang civil registry. Hindi naman masagot ng embahada kung may golden visa si Ko dahil residency status daw ito. Sabi ng abogado ni Zaldico na si Attorney Roy Rondain, hindi niya pa nakakausap ang kanyang kliyente. Iginiit ng ombudsman na importanteng maiuwi sa Pilipinas si Ko na isinasangkot sa mga questionable flood control project. Itong pagkahuli sa kanya ay kinakailangan ma-convert natin into our jurisdiction yung kanyang tao. Yung kanyang pagkatao makuha natin dito. Yung kanyang status as a fugitive ay mapalitan na within our jurisdiction na. That's the first thing that we are concerned with. That's why when we were told that the Executive Department is sending a delegation there, syempre natuwa naman kami. Ito na ang mabibilis na balita. Nagkasunog kaninang madaling araw sa Barangay Nyog sa Bacoor, Cavite. Dikit-dikit ang mga bahay at gawa sa light materials kaya mabilis kumalat ang apoy. 3 ang sugatan. Inaalam pa ng Bureau of Fire Protection ang sanhi ng apoy at halaga ng pinsala. 3 pamilya naman ang nasunugan sa Barangay Santa Cruz sa Pasig. Ayon sa mga residente, nakarinig sila ng malakas na pagsabog bago sumiklab ang sunog. Walang naitalang sugatan sa insidente. Inaalam pa ang sanhi ng apoy at halaga ng pinsala. May mga sinampahan na ng reklamo kaugnay sa hazing sa Philippine National Police Academy. May ulat on the spot si June Veneracion. June? Morning, itong kadete ng PNPA o Philippine National Police Academy, isang police major at isang police senior master sergeant ang nasampahan ng reklamo paglabag sa anti-hazing law kaugnay ng insidente ng hazing ng Semana Santa. Kinumpirma ni PNP spokesperson Brigadier General Randolph Juanyo. Ang major at ang senior master sergeant, ang mga tactical officer at tactical police and commission officer na mangyari ang hazing noong April 3. Itong PNPA cadet naman ang mga sinasabing sangkot sa hazing. Pinahiran umano ang mahigit 20 freshman cadet ng PNPA nang magkahalong muriatic acid at drain cleaner ng kanilang mga upperclassmen. Ang insidente ng hazing ang naging mitya, kaya nagtatanggalan sa pwesto sa liderato ng PNPA. Noong nakarang linggo, pinalitan si Police Brigadier General Rodrigo Maranan, si Police Major General Andre Dizon bilang PNPA Director. Balik Sir Connie. Maraming salamat, June Veneracion. Iimbestigahan ng PNP Internal Affairs Service ang police operation na nauwi sa engkwentro sa General Santos City nitong Sabado. Sir, may bata, sir! Natulog, sir! Sir, tama na, sir! Unang tanong nga dito yung bang pagpaputok mo ay tama ba? Ito ba ay matatawag mo bang defense of self na to o self-defense? Nung ginamit mo, nung ka bang nagpaputok ka, nag-iingat ka ba? Nasiguraduhin na walang madadamay. Bukod sa lalaking target na operasyon matapos sa reklamo ng pagpapaputok ng baril, nasawi rin matapos tamaan ng bala ang isang babaeng 12 anyos. Sabi ng Police Regional Office 12, galing sa suspect ang balang tumama sa biktima batay sa investigasyon ng SOCO. Humingi ng tulong ang Commission on Human Rights sa National Bureau of Investigation para sa ginagawa nitong sariling investigasyon. Pinanindigan ng General Santos City Police na ginawa nila ang lahat para sa kaligtasan ng mga residente. Isinuko na ang mga baril ng 3 pulis na rumisponde sa insidente para isailalim sa forensic examination.
Update po tayo sa pamamahagi ng cash aid sa mga tsuper at pagpapatupad ng Service Contracting Program. Kausapin po natin si LTFRB Chairman Asek Vigor Mendoza. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Connie. Gusto raw imbestigahan ng Senado ang mabagal umanong pagpapa-update ng LTFRB sa listahan po ng PUV driver sa cash aid distribution centers. Ano ho ang inyong reaksyon dyan? Alam niyo, in the first place, day one pa lang sinasabi namin na ang LTFRB wala hong talaan ng mga drivers. Ang talaan, ang listahan po ng LTFRB, yung mga operators. And we made this known from day one. Kaya nga nung kailangan natin, ang gusto ng ating gobyerno ay ibigay diretso sa driver, dito pa lang po tayo nagsimula na gumawa ng talaan. At hiningi natin itong mga listahan na to dito sa mga TNC operators, sa mga MC taxi operators, sa mga transport groups. Kinuha natin yung listahan nila at doon natin po binuo. Katulong po ang DSWD, ang local government sa pagbubuo ng listahan na to. So, dito lang po talaga sa administrasyon na to, dahil gusto natin diretso po sa driver, na gumawa ng talaan ng mga driver. Yung mga past administrations po, damo po dito sa LTFRB, wala namang ginawang talaan na listahan ng driver. Kasi ang jurisdiction po talaga ng LTFRB ay the operators. Kaya tayo, pag nag-show cause order, hindi show cause order sa driver, show cause order parati po sa operator. I see. At ilang percent na ho ba ang yung targeted beneficiaries ang nakatanggap na po ng financial aid mula po sa gobyerno? Marami pong meron po silang sariling financial assistance na ginagawa. Base po sa report sa nakikita ko, may 1 milyon na po na driver, ng public utility drivers, at nabigyan na po ng 5,000 tulong, kasama na dyan po yung tricycle drivers. Dito po sa DOTR LTFRB, meron rin po tayong binibigay. Humigit kumulang 1.5 billion na po ang nalabas po natin tulong sa ating mga operators at drivers. Yung hindi po na-cover ng AX, kino-cover po namin dito sa ibang pondo na fuel subsidy program. Okay. Sir, reaction lamang, kasi sabi nyo nga, dapat operator talaga ang inyo pong talagang pinamumunuan. May mga sinasabi ho kasi na talagang hindi ho makukumpleto yung listahan na ibinibigay daw sa inyo ng mga operators dahil mabubuking sila na sila ho ay lumagpas na doon sa quota lang dapat nila. Ano ho ba ang totoo dyan at may na-encounter na ho ba kayo at anong ginagawa ninyo doon sa mga operator na yon? Opo, alam mo, as early as December, nagsisimula na po tayo ng listahan. At inunan po natin dyan yung motorcycle taxi. At yung listahan na binigay nila sa amin ay malayo sa listahan na binibigay nila dito sa ating DSWD, dito sa programang ito. Talagang there is much to explain kasi ang layo ng numero. The same with TNCs. It's just unfortunate na ngayon lang binibuild itong listahan na to na ginagawa natin. We are creating a driver's database. At kitang-kita natin ngayon na ang layo, Ma'am Connie, yung dapat na talaan ng drivers lang, yung meron silang limitation, ang layo ng pinag-uusapan. So this is something we will have to investigate. Makita natin ang punot dulo dito. Ano ba explanation nila dito? Kasi pwede rin naman, Ma'am Connie, ito yung mga dati nilang driver, hindi na active drivers. Okay. Alam niyo naman yung concept ng PNC, PNVS. These are part-time workers to start with. Hindi naman full-time po yan. So through time, maraming pumapasok, umaalis. Baka naman yung talaan na binigay nila sa DSWD from day one po yun. Ang talaan ng binubuo ng LTF, active files po nila. Okay. Initial assessment na lamang po ninyo dito sa pagpapatupad ng service contracting program, sir? Initially, medyo konti lang po ang pumapasok. But over the 2,000 units na po ang pinasok po natin dyan at nag-apply. And every day, lumalaki po yung ating count. Humigit kumulang na sa mga more or less 20,000. I think it's around 18,900 ang nag-onboard na po dyan. So ang gagawin lang po nila, yung iba nga nandito, they're about to go live already. Some nag-live na po sila. So talagang hinikayat pa natin. Maglalagay po tayo ng mga tables dito sa ating mga terminal para dun sa mga hindi marunong mag-online application, tutulungan na po natin na mag-file na kanilang application para mas lalong mapabilis ang pagbaba ng ating mga benepisyo
batay na rin po sa utos ng Presidente at ni Secretary Banoy. At sa inyo pong pinakahuling update, nasa kalahati pa lamang daw ng target na 40,000 operators and drivers ang rehistrado po no, sa service contracting. Ano po yung hamon na kinakaharap ninyo para ma-achieve po na talaga yung full target natin? Siguro pinakamalaking hamon, Pam Connie, is first yung ating online system. Mas mabilis to. Nung nakita nga nilang madali lang pala mag-apply, nagustuhan naman nila. Kasi dati mano-mano eh. And siguro isang challenge na gusto natin ipakita dito dahil dito sa mga innovations na ginagawa natin, yung payout, no, yung pagbabayad sa ating mga operator, hindi na po tatagal. No? In fact, yung bumiyahe last week, today po, bayad na po sila. So in less than 1 week, bayad po yung mga operators po natin. So wag po sila mag-atubili. Baka naman iba, nag-atubili, ayaw pa rin sumali dahil baka matagal ang payout. Sa ating pinapakita, within 1 week, bayad po sila. Okay. At ano ho yung chance naman na mapagbigyan yung petisyon ng Grupong Piston na 10 pisong dagdag sa pamasahe, sir? Nag-issue na po tayo ng notice of hearing po dyan. No? It's very interesting. Ang laki ng kanilang hinihingi. It is unprecedented. Yung laki ng hinihingi po nila. So, bibigyan doon natin ng pagkakataon. Explain po nila yan. At the same time, bibigyan rin natin ng pagkakataon yung ibang grupo, yung mga commuters group, para naman marinig rin ang kanilang komento dito sa 10 piso hinihingi. Alright, marami pong salamat sa inyo pong oras na ibinahagi sa amin dito po sa Balitang Hali, sir. Thank you po, Van Connie. Thank you for the opportunity. Yan po naman si LTFRB Chairman Asec Vigor Mendoza. Ito ang GMA Regional TV News. Isang patay matapos umanong atakin sa puso sa kasagsagan ng sunog sa Cagayan de Oro City. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nadala pa sa ospital ng lalaki pero diniklarang dead on arrival. Pasado alas 8 nitong Lunes ng gabi nang sumiklab ang apoy sa isang bahay sa barangay Lapasan. Mabilis kumalat ang apoy dahil gawa sa light materials ang mga bahay. Hindi bababa sa 100 bahay ang nasunog. Nananatili muna sa covered court at eskwelahan ang mga nasunugan. Iniimbestigahan pa bilang sanhi ng apoy ang hinihinalang iligal na koneksyon ng kuryente sa lugar.